Let's welcome Brother Ramil sa pagdala sang pulong sa Ginoo. Let's clap our hands one more time to praise His name. Thank you, Jesus. Brethren, let us pray. Praise the Lord. Lord, your name is great, Lord. You are greatly to be praised, Lord. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, sa kaayo, sa katuto mo, Lord. We still, Lord, believe sa miracle, Ginoo, sa imong kabuhi. Dalayaw ng imong ngalan, Lord. We still, Lord, believe, Lord, sa kaayo, katuto mo sa among kabuhi. Bless, Lord. Help your people once again, Lord. Pamatii kami siningaga. Bless us, Lord, and forgive us, Lord. Let our iniquity, Ginoo. Patawara kami, Ginoo, sa amon mga kinahimo nga hindi amo si mo tubangan. Gani, Ginoo, ari kami subong si mo. Nagapasalamat at nagapresyar sa tako. Kakayo katuto mo. We bless your name. In Jesus' name. Amen. Listen po, no? Praise the Lord. Kanami sang Bible study sang Bernes. No? Kanami sang magapungko kamo sini nga. Kanami sang Bible study sang Bernes siling ni nabatian ko to sambal ni pastor siling niya. Judge not that you be not judged. Diba? Na hindi ka mo maghukom para hindi ka mo paghukman. Siling niya, before ka mo kuno magkuha sang muta sang iban, kuhaan nyo ana yung inyo muta. Agud sa pagkuha nyo, sanag na. No? Kanami isang Bible study nga gindala ni Pastor Saton nga iyang gindala to, set of priorities. No? So karon dito ko nagkuha sang idea sa iyang ang ako nga topic nga pagkadalon, scan your opportunities. Scan your priorities, no? So but silingon, nagsiling ka scan your priorities, inspect your priorities or scrutinize your priorities. But silingon, let's check your priorities. I-check mo bala kung ini ang opportunities nga handom mo sa kabuhi mo kung amo na sa ang priorities gid sa kabuhi mo. No, kadamo sang tawo nga nagapangita sa priorities nila para sinisang mga everyone sa aton. Ang aton priorities aton trabaho, aton pamilya, aton career, ang aton nga ginahimo amo na ang priorities nga ginandom ta, nga amo na ang ambal ni Kristo. Ang aton nga mga priorities ginasita sa mga butanga nagakadula. But dapat ang aton nga priorities isit naton ang mga butanga nagapadayon. Hindi kita magbutang sang aton priorities sa butanga, hindi makita. So, para sinibala, ang tao mostly, kung nagasik ikaw sang priorities sa imong kabuhi, mambal ka, me, you, and him. Dapat, kung priorities mo ang Diyos sa imong kabuhi, him, me, and you. No, dapat siya, unahon tagid ang Diyos sa kabuhi ta. No? Kinahanglan gid nato niya nga unahon ta ang Diyos sa kabuhi ta. Kita ka, siling nila, without Him, we are nothing. Pwede ba lang ang Diyos without? O kung kita ya ang nawadaan, kung kita ang without, kaluluoy kita kung wala Diyos sa kabuhi ta. So that's why, pangitaon tagid, isikta ang priorities, kung ano ang priorities nga aton gid nga ginahandom sa aton kabuhi. So, let's open sa aton nga book sa ini, subong nga aga. 10 minutes lang ni Brother na. Sinya, 2 Kings chapter 6, verse 1. And the sons of the prophets said unto Elisha, behold now, the place where we dwell with you is too straight for us. Naghambal ang sons of the prophets kay Elijah siling niya, ang lugar nga ginapuy-an ta kaupod sa imo, kakitid lang sa aton, tagamay lang sa aton. Siling niya, chapter 2, let us go, we free you, unto Jordan. Makadto kita sa Jordan. And take hence every man a beam, and let us make us a place there, and where we may dwell. And the answered, go ye, siling ni Elisha, lakat ka mo. Chapter 3. And one said, niya, be content, I pray you, and go with thy servants. And he answered, I will go. Ginambalan niya si Elisha nga. Siya dapat maging kaupod ka sa amon, kasi sa paglakat sa kaupod sa imong servants, kung nagambal si Elisha, I will go. Chapter 4. So he went with them, and when they came to Jordan, they cut down wood.
Sa pag-abot nila sa Jordan, nang utod sila sang kahoy. Chapter 5. But as one was peeling a beam, may isa nga nagapangutod sang kahoy, the axe head fell into the water. Ang ulo mula sang wasay, nagtabog sa tubig. And he cried and said, Alas, Master, for it was borrowed. Naghibi sa, nga pagkataktak sang wasay, nga naghibi sa, nga natupa sa tubig, nadula ang wasay, or dalom, or hindi sa kabalong maglangoy. No? Kaya nga naghibi sa mo, siya, Master, siling niya, alas, siling niya, for it was borrowed, siya, ginhulman talang to. So, nagawuri sa, bangod sang butang ay nga ginhulam. So, sa chapter 6, and the man of God said, where fell it? Sila siya nagambal niya, di nataktak. And he showed him the place, and he cut down a stake, and cast it in there, and the iron did swim. So, kung aton lang tawon, diri na di ang mga mainalamo, nagkuha sang idea nga kung paano magpalutaw sang iron. No? Kita ka, may isa na da ka, may lamon nga naghambal siya, someday, the iron will float, and the iron will fly. So, sang pagkabati, sa to sang mga iban man nga mga minalamon, nagkadto sila sa dagat, kag nag-itsa sang kuwins. Sa karon pagkakita nila, why naglutaw? Nagpuli sila kag naghambal, buang-buang to saya. Paano yung mapalutaw ang ano? But, ato yung nga tao, diri sa nagkuha sang idea, nga kung paano mapalutaw ang iron. Chapter 7. Nya, therefore said he, take it up to you. And he put out his hand and took it. So, brethren, diri naton mabalaan nga maghambal ikaw sang Word of God, ginahambal na sa gani, it is a sea of knowledge. No? Ang pulong sang Diyos, dagat na siya sang kalam, hindi mo na iya masiling ma-judgean or ma-interpretar ang pulong sang Diyos nga according lang sa imo. Dapat let God among mag-interpretar sang pulong sang Diyos sa aton. So dalayaw ng Diyos palakpakan ta sa sining aga. Balik kita sa chapter 1 bala. Siling sang mga sons of the prophet, siling niya, and the sons of the prophet said unto Elisha, behold now, the place where we dwell with you is too street for us. So kung aton lang tawon, brethren, una-una bes, ini yung mga sons of the prophets, may ara sila respect sa kay Elisha. Hindi ka pwede mag-take sang imo move without respect sa above sa imo. Dapat honor and respect, dapat ara gid na. I-respect mo imo elders, i-respect mo imo pastor, i-respect mo imo parents. Kinanglanon bitiren ngang honoring kag ang respect sa nakaabab sa aton, ara gid na. Kita ka? Nagambal sila kabudlay sa ulihi mga buhi. Kung wala mo gina-honor ang imo ginikanan, pate ka mo sina? Say amen. Kung kasi kapate ka mo sina. Amen. Tuod nila, brethren, kung wala mo gina-respect ang imo ginikanan, wala sang blessings nga matabo sa imo. So karon siling ya, the place where we dwell with you is too street for us. Naghambal ang mga sons of the prophet sila. Elisha, siling ya, ang lugar nga aton nga ginpuy-an, kaupod sa imo, siya kitid ni sa aton. So, brethren, kung aton lang tawon, pangita ka mo sang company, nga ang iya priorities, amo ang Ginoo. Kung kapangita ka mo sang company, nga amo ang nagataktak sang inyo pagtuo sa Dios, amo ang nagakurap sang imo nga faith sa Dios, palayo kada. Beware kada sa mga amo na nga company. Pangitaon nyo kung sino ang company nga nagahatag idya sang dako nga pabor sa Dios. Pangitaon nyo ang mga kaupdanan nyo nga nagahatag sang dako nga pabor sa Dios. Sinya, the place where we dwell with you is too straight for us. Sinya, kita ka? Ano ang hambal ni Christ? Siling ni Christ na sa Matthew chapter 7, siling niya, enter ye at the street gate. Kita ka? Nagambal si Christ. Panginsulod ka mo sa makitid nga dalan, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destructions, and many there bewitched to go in there. Kadamo sang mga brethren, kadamo sang mga kauturan na hindi gusto maglakat sa ginatawag na kitid nga dalan. Almost kita kalabanan nagapangita gidya sang dalan nga masangkad.
nagatinguwa kita nga makalakat sang according kung ano ya ang will nga gusto ta. Hindi kita gusto sang ginatawag nga kitid nga dalan. But siling ni Christ, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Insara bala, jutay lang niya ang nakatultol sa makitid nga dalan. So karon siling niya, ini ang mga sons of the prophet, nagkadto kay Elisha, kag nagambal siling niya, ang aton nga puluyan, nga ginaistaran, kaupod simo, niya kitid ni. Subot silingon, brethren, gapangita sila sang ginatawag nga priority sila kabuhi. Ano ang priority nga ginagusto nila? Kita ka sa chapter 2, silingi sa chapter 2. Sinya, let us go, we pray you, unto Jordan. Siya, and take hence every man a beam, and let us make us a place there, and where we deal, and they answered, go ye. Kataon ta, brethren, why nga Jordan gid ang gusto sang mga sons of the prophets? Ano ang ara sa Jordan? Nga Jordan ang gusto nila nga katuan? Sila niya, let us go unto Jordan. We pray you. Na nag-ayo kami sa imo, kadto kita sa Jordan. Ano bala ang Jordan? Ang Jordan arad ang blessing. Ang Jordan arad ang reborn. Ang Jordan arad ang cleansing. No? Kita ka si Christ na yung baptize sa Jordan River. Kita ka ang katuan nila ya, Jordan. Nga kung sa tinda, kung lantaw mo da sa chapter 5, Laster, chapter 5 verse 12, naghambal da si Naaman, sila niya, ara ang chapter 5 verse 12, Esther. Sila niya are not Abana and Parpar rivers of Damascus, bitter than all the waters of Israel? May I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. Hindi sa gusto nga makadto sa Jordan River. Nya, ano ba lang Jordan? Nami ito yung Abana, Parpar nga river. Kanami dito yung sang suba, kanami dito sang tubi. Pero nga, hindi sa. Kung lang taon ta, brethren, amo na yun. Ang tao, hindi luyag na gusto niya ang priority ang church. Nga, ano ba ang church? Ano ang ara sa church? Dili kita makaangkon sang cleansing sa aton kabuhi. Sa church. Dili kita makaangkon sang blessing sa aton kabuhi. Sa church. Dili kita makaangkon sang reborn sa aton kabuhi. That's why sa chapter 14, Esther. Sino niya, then went he down and dipped himself 7 times in Jordan. So kung aton ng tawon, waay mahimo si Naaman, nagpati na lang sa sambal sa iya nga serban. Sino niya, kung may ipaubra si mo ang prophet nga dako, ubrahon mo? Sino niya, oo, ubrahon ko. At kagamay man lang itong ginambal si mo, mag-dip ka man lang sa 7 times sa Jordan, nga hindi ka. So sa tira nga time, wala na himo si Naaman, nagpati sa. So he dipped himself 7 times in Jordan according to the saying of the man of God. And his place came again like unto the place of a little child. Nagkaangkon sa sang reborning sa iya nga panit. Nakaangkon sa sang reborning. So kung naton lang tawon, ini ang Jordan, dira kita nakaangkon sa ginatawag nga, be baptized again. Dira kita nakaangkon sa ginatawag nga, nakaangkon sa kapatawaran sa sala, sa din, sa church, na ginaagyanta. So karon sila niya, and he was clean. So kung itong brethren lang tawon, nakaangkon si Naaman sa ginatawag nga cleansing sa iyang nga kabuhi. So sila niya, let us go, we pray you, and to Jordan, and take hence every man a beam, and let us make us a place there where we will dwell, and he answered, go ye. Kung aton lang tawon, ano ini paghambal ni sa Book of Kings nga, take hence every man a beam. Ano ba lang ang hambal ni Kristo? Ano ang hambal ni Christ? Take up thy cross and follow me. So that's why sila niya, take hence a beam. Butang ikaw sang kabugatan sa imo nga kaugalingon. Ang pagsunod sa kay Kristo, hindi niya nga sila nga patawa-tawa, mambal lang ka hallelujah and praise the Lord. Kadamo sang imo i-consider sa pag sulod sa kay Kristo. Diba? Kadamo, brethren, sila niya, and let us make us a place there where we may dwell, and he answered, go ye. Ano ang ilang nga ginapangita? Kung ibutang ta sa spiritual, church ang gusto nila.
kapangita ini nga mga sons of the prophets sang church nga teleponan nila nga agod makaangkon sila sang blessing sila kabuhi. So that's why brethren, pangita ka mo sang brethren nga Diyos ang ginauna sa kabuhi nila. No, that's why ano hambal ni David? Sabi niya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kita ka? Ano ang hambal ni David? Sili niya, for a day in the court is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of the wickedness. Pinsara bala? Isa lang niya kaadlaw na namiyan si David diya nga, basta dira lang sa court sang Ginoo. Sang biskan magtinir ka pa sa 1,000 of years, nga ara ikaw sa tents sang wickedness. So kita ka, kanami sang mga idea kag mga panananawo ni David siya kabuhi sa pagpalo sa aton nga dako nga Dios. So that's why brethren, kung aton lang tawon siling niya, let us go, we pray you unto Jordan. But siling niya, makadto kita ya sa duog nga kung sa din makaangkon kita sa ginatawag nga blessing sa kabuhi ta. And take hence every man abem, pagbitbiton ta ang cross sang Dios atong kabuhi. And let us make us a place where we dwell. And the answered goye, siling ni Elisha, goye, natawon mo si Elisha? Hindi ni basta-basta nga prophets. Hindi mo niya malaglahugan. Kita ka? May pilada ka bata nga atubang saya nga gintawag lang sa balged, kalbo. Pinsara bala, no? Ginkar siya. Kag may naging kapangaon sang beer. Pinsara mo na ambalong ka ng kalbo, mangakig ka. Isa ka prophets mo silingon si Elijah. Ano ni sa nga prophets, ang Espiritu sang Diyos always nga nagaupod sa iya. Hindi mo ni siya malaglahugan. Kita ka, si Gihasi, ano bala natabo? Nakaangkon sang aro, bangod nga, nagkuha sa sang ginhatag ni Naaman sa iya nga wala aging kwa. So nakaangkon si Gihasi sa ginatawag nga aro. Karon sila niya sa chapter 3. And one said, sila niya, be content, I pray you, and go with thy servants. And he answered, I will go. So ano maghambal ka, brethren, sang I will go, mates? Buot silingon sini, I will follow Jesus. Sinya kung nagasunod ka sa kay Christ, dapat ano ka? Maging contented ka sa kabuhi mo. Kung nagapalo ang tao sa Diyos, kontento ka sa kabuhi mo. Kita ka, anong ambal sang pulo sa Diyos? Contentment, a godliness with contentment is great gain. Kung may pagka-Diyos nun ka, kakontento ka, dako na yan ang ginansya sa kabuhi mo. So karon amo ini brethren, sila niya, be content. Kontento bala kita? Kita ka nung hambal sang kanta? Nga naging kontento sa niya. I know I'm not wealthy. And these clothes, they're not new. And I don't have much money. But Lord, I have you. But silingon kontento saya. And that's all that matters. Do the world me not see? Thank you, Lord, for your blessings on me. Insarabla na nga kanta. Wala na saya kapangita. Sang anong kita ka? May balay lang saya nga tulugan. There's a roof up above me. And a good place to sleep. There's food on my table. And shoes on my feet. Amo lang na, kasimple. Thank you, Lord, for your blessings on me. Pasalamatan tang Diyos sa mga butang nga wala kita ginpabayaan. Palakpakan ta sa siningaga. Patilaw bala kamo nga ginpabayaan kamo sang Diyos? Wala, di ba? So, brethren, try nyo check ang inyo nga priorities sa inyo kabuhi. Kadamo kita, brethren, nakalakat according sa will sang aton unod. Wala kita, actually, almost kita kalabanan, wala kita nagalakat according sa aton nga priority. Nagalakat kita dapat sa aton nga priority sang unod. No? Always kita. Sino lang di sa aton gawin ang Diyos ang priority sa kabuhi. Kaya ansap di ang kamot. No, praise the Lord. Palakpakan ta si Tatay Cesar, dalayaw ng Diyos. Actually, brethren, ang may mga priority gidya sa kabuhi nga Diyos ang ina, ang mga tigulang. Pero ikaw kung hubin ka pa, may mga handom ka, dato ba ito ka pa? Imo priority, hindi paano nga, damo kaya sa may ginahandom. So kung lantawon mo gidya ang pulong sang Diyos, ang tanan nga ila priority ginhatag nila sa Diyos,
wala sila gin pabayaan sang Dios. Kita ka? Wala sang may nakulangan sa imo. But make sure nga wala ka sang may natapakan nga pulong sang Dios sa kabuhi mo. Try nyo check ang priority nga ara sa inyo. Kita. Always tanan kita nagapanglaghap. Always kita tanan nagapanungkaaw sa kung ano nga. Wala kita kabalo, basi tuod may pulong sang Diyos nga gintapakan kita. So that's why subong, mintras na batian yung pulong, check your opportunities. Check sang priorities nga ara nga makitanta kag matadlong tang aton kabuhi. So sila niya, and one said, be content, I pray you, and go with thy servants, and he answered, I will go. So, palo kita kay Christ. Nga kung nagapalo kita kay Christ, ano bala kung nagasunod ikaw kay Kristo? Nagalakat ikaw according sa will sang Diyos. Buot silingon, ang imo kabuhi, hindi ikaw yang nga silinga basta-basta nga tawo, kay bangod nga Diyos ang imo yang nga ginauna sa kabuhi mo. Sili niya, so he went with him, chapter 4, and he came to Jordan, and they cut down wood. So magsiling ikaw cut down wood, ano ang buot silingon sina? Buot silingon, may angkon sa ginatawag nga death. O kung may ginahambal, tabla nga separations. O kung may ara ginatawag nga pagpaninlo. So ikaw, kit brethren, kung nag-aalagad kita sa Diyos, dapat may ginatawag kita nga pagpaninlo sa aton nga sala. Di ba? Ano bala kung nara ikaw sa kay Christ? Ano ang balsang pulong sang Diyos? Siling niya, and if Christ be in you, kung si Christ ara sa inyo, the body is dead because of sin. Dapat mapatay kita sa sala sa aton kabuhi. But the spirit is life because of righteousness. Dapat kay ara kita kay Kristo, ang righteousness dapat sang kabuhi naton, amo yang aton sundon. Ang kabuhi ni Kristo, amo dapat ang aton sundon. Kung ano bala ang ginagawi ni Kristo, dapat amo nang sundon sa kabuhi ta. So he went and cut down, silingon, may kaangkon kita sa ginatawag nga kamatayon. Paano ang kamatayon? Kamatayon sa sala. Gusto ta nga magtadlong ang aton nga kabuhi? Try ka nga hindi magkamkam sang sala. Pwede rin, kabudlay maghimo sang sala. Okay lang na kung ang imo kabuhi, pariwara. Kung imo kabuhi, wala ka nagalantaw sang imo kalag. Pero kung ginalantaw mong imo kalag, makahimo ka sang sala, gani nga isa, daw ikamatay mo. Sino siya na naka-experience? Hina ba lang, gusto ka na magbago? Gusto ka na magtadlong? Tapos, ang sala, amo ang nagapalapit sa imo? Praise sa Diyos. Pangamuyo, nga, tanan kita, brethren, tanan kita, ginalaot sang sala. Ang sala ang nagalaot sa aton. Kamu katawan kamo sang Dios, halong kamo kay nga ginalaot kamo sang sala. So ano inyo himuon? Kung ara ikaw kay Kristo, sila niya, the body is dead because of sin. Dapat ang aton nga lawas naging patay na ni bangod sang sala. Kabudlay brethren sa ginatawag nga pagpakasala. Kabudlay maghimo ikaw sang sala. Kabudlay magpaninlo. Kabudlay magpaninlo sa imo kagalingon. Kabudlay sa ginatawag nga, ginausig ka pala sa imo nga budhi. Wamo na, ginausig ka sa imo nga konsensya. Ginakonsensya ka. Kabudlay kayo na, brethren. Oo. Pero kita ka na, ang tao, nagapalapit sa ginatawag nga temptasyon. Tambalan ka nga, hindi ka na magkadto, kay delikado ka. Hindi ka magnubya-nubya, kay delikado ka. Unahan ni anay, ang tao hindi na mamati. Masulod ginada saya sa dira nga ginambal saya. Kakun ara na da sa sulod. Dira na sa mamba, Lord, ano ni? Lord, ano ning ginimo ko? Kita ka nambal ni Christ. Pray that you enter into temptation. Pangamuyo ka mo. So that's why, brethren, tagaan nyo gid sang focus ang priority sa kabuhi nyo. Tagaan nyo focus ining charge nga kung sa diin, tinluan ka mo sang Diyos. Kung sa diin, nakaangkon ka mo sang blessing sa ining palatukuran. Tadlungan yung inyo kabuhi, brethren. Tadlungan ta kita ka.
kabate kamo to sang nakakita kamo to sang ginsend ni Brother Jokar, no? After 2030, ipostro na gid ang one world government. Hindi kamo nakol pila lang ang tinuig, daw ginpisok ta lang. Utugay-tugay 2027 na. Dira pa ta magdlong, dira pa ta magbago kun ara na kada. So that's why, brethren, samtang may kusog ka pa, samtang may tiniun pa kita, try ta nga tadlong ang aton dalanon sa tubangan sang Dios. Try ta gid tadlongon niya. Nga ano ba lang aton handom? Langit. Hindi basta-basta ang ginahandom ta. Hindi ba? Ano ba lang magsiling ka langit? Pinsarabla, without wrinkles, without blemish. Wala ka sang kasawayan, langit ang ginahandom ta. Ari tadi, pero ang aton gawi, hindi amo. So, brethren, kinanglan naton nga magtadlungon ang aton kaugalingon. So, siling niya, sa chapter 5, Ster, siling niya, but as one was filling the beam, siling niya, but as one was filling the beam, the axe head fell into the water. Ang ulo sang wasay na taktak sa water, and he cried and said, alas, master, for it was borrowed. So, brethren, ini ang axe nga nagseparate, kung aton lang tawon, ang tawo, every man on earth is separated from God. Ang wasay nga nagseparate, nagatudlo ina, brethren, sang separated kita sa atubangan sang Diyos. Nawadaan kita sang himaya sa presensya sang Diyos. So, naghibi na sa. Ibi sa kay nga, master, for it was borrowed. Ang kabuhi naton sa ining kalibutan, only borrowed in the Lord. Ginpahulam lang kita ya sang Diyos. So, anong ipadayaw ta? May ara kita sang ipadayaw sa kabuhi? Wala. Nawataan na ikaw nga sang himaya sa Diyos. Hinulman pang imo kabuhi. So, paano na lang karon kung ang Diyos magkakarit? Paano karon kung ang Diyos mag-abot sa ato? Paano kita dara? Sino niya? And the axe head fell into the water, and he cried and said, alas! But silingon, nakahadlok sa siya ko galingon, sila niya, master, for it was borrowed. Ang kabuhi ko Ginoo, hinulman ko lang ni Simo. Paano Ginoo kung kwao mo na niya ang akong kabuhi kag hindi ko preparado? Anong Thank you. Hello. Praise the Lord. Thank you. Yeah, but as one was filling a beam, the axe head fell into the water. But silingon, ang tawo nagsiparar sa presensya sang Diyos. So karon kung nagsiparar ikaw sa presensya sang Diyos, ano ang imo-himuon? May mahimo ka? May mahimo ka nga magapanumbalik ikaw sa Diyos? Kapin pang imo kabuhi was only borrowed in the Lord. Ang imo nga kabuhi, hinulman mo lang sa Diyos. Ano ang mahimo ta? May idea ka mo nga ma-restore ta ang aton nga pagsipirit sa Diyos? Mapanumbalik ta ang aton nga separasyon sa Diyos? Wala. Bangod japon na, brethren, sang kaluoy sang Diyos nga ang Diyos naghatag sa aton liwat sang tinion nga makapanumbalik kita sa iya. Kita ka nung balik sa chapter 6. And the man of God said, where fill it? Kag ang si Elisha naghambal, sila niya din nahulog. And he showed him the place, and he cut down a stick and cast in there, and the iron did swim. So bala? Sang nawataan ikaw sang himaya sa Diyos, sang ginhulam mo ang kabuhi, sang ginpahulam ikaw sang Diyos, sang imo nga kabuhi, nakano ka, sila niya, and he showed him the place, ipakita sang Diyos, ang showed him the place, that is Calvary. Gintingwaan sang Diyos, nga makaangkon siya sang paglansang sa Calvary, agod nga makaangkon ikaw sang ginatawag nga pagpasag-uli sa iya Japon. Sila niya, and he cut down a stick, and cast in there, po silingon, si Christ lansang sa Calvary.
Nga agod ato ang ginsipirit. Nga sipirited mo sa Dios nga atong kalag nga ginpaulamin sa imo, tagaan ikaw liwat sang Dios ang bahin nga makapanumbalik ikaw sa iya. Tagaan ikaw liwat sang Dios ang pabor sa kabuhi iya. Why ka mo na nalipay nga may pabor kamo sa kabuhi sang Dios? Why ka mo na kambal mo, Lord, salamat sang pabor nga ginatag mo. Despite, Lord, nga naging siparar ako sa imo, despite nga ginpahula mo ako sang kabuhi, naging tinuntuhan ko pa, Lord. But still, ang gugma mo nagapadayon, kakitagaan mo ko sa liwat nga panumbalik sa imo tubangan. Hindi ka naka-appreciate sa Diyos nga naghatag sinasang kabuhi sa imo. So dapat, maging thankful kita sa Diyos. Maging mapasalamaton kita. Kita ka, wala ganin isang rason nga hindi kita magdayaw mo. Unang taon mo, adlaw-adlaw may pasalamatan ikaw sa Diyos. Adlaw-adlaw ang kaayos ang Diyos nga ginahimo sa imo. Pinsara bala, pagbugtaw mo, buhi ka. Natawa bala iban sa ospital, tagpila ka milyon ang ginabakal sang oxygen para lang mabuhi. Ginatingwaan nga matadlong ang ila nga kaugalingon, agud lang makaangkon sa ginatawag nga maayo sila. Ba't ari kitaw? Nagadayaw, nagapasalamat sa Diyos. But ambalang Lord, thank you Lord, kay gintagaan mo ko sang kabuhi. Thank you Lord, sang life na ginatag mo sa akon. Gani gino, ibalik ko ni simo. Hindi kita kahambal sila. Suksoon pa ni Sister Juan, o sino na madayaw? Sa diri may madayaw. Dapat paghambal dayaw, gani, tanan kita magatindog, kag magapasalamat sa Diyos. Lord, thank you for your blessings. Tanan kita dapat magatuaw, kag mag-apresyar sa Diyos. Huwag nyo na nakita. Amo na, brethren, nga kung lantawon mo gid kaayo ang pagpanglakaton sa Dios, ihatag mo gid ang imo nga priority sa Dios sa kabuhi. Nga, before sang tanan, ano bala? We are the bride of Christ. Di ba? Gingkasal kita ya kay Kristo. Dapat si Kristo aton pamilya. Kung sino ang aton pamilya, dapat amo na ang aton nga tagaan sang priority sa kabuhi ta. Si Kristo ya ang nagpakasal sa aton. So dapat tagaan ta sang kabuhi, tagaan ta sang balor ang Dios nga nagtadlong sang aton nga kabuhi. Siling niya, chapter 6, and the man of God, siling niya, and he showed him the place and cut down the stick, and the iron did swim. Ano bala maghambal ikaw, the iron did swim? But silingon, may resurrection. Si Christ sa Calvary. Ano si Christ? Ginlansang. And the iron did swim, nakaangkon si Christ ang resurrection. Agod nga, makaangkon man kita sa ginatawag nga resurrection sa kabuhi ta. Nga, kita ka, anong hambal sang Romans? Sinya, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwell in you. Ano bala? Butsilingon, sundon tagid ang kung ano ang ginplano ni Kristo sa iya na gospel. Si Kristo nagpalansang, kita ang palansang man sa aton sala. Kung si Kristo napatay, kita mapatay man sa aton sala. Kung si Kristo ginlubong, kita igalubong man paagi sa bautismo. Kung si Kristo ginlusirik, kita ginlusirik man paagi sa newness of life, sang bag-o nga kabuhi. So karon gintadlong gitagaan kita ya sang 100% nga pagturning sang Dios sa kabuhi ta. Titigaan gid sang Dios ang tao nga maging kaangay-angay sa iya. So hindi kita sinakapasalamat, hindi kita kahatag sang dako nga, "Oh Lord, thank you gid sang kayo. Thank you Lord sang katuto mo sa kabuhi ko." Nga despite sang amo ni Lord, biskan wala ako, pero wala mo ko ginpabayaan. You always protect sa akong kabuhi, sa akong pamilya, sa amon tanan. Pinsara bala na. So last verse, chapter 7. Therefore said he, take up the cross, take up to you, and he put out his hand and took it. So anong silingon siling niya, ang tao will go back to its original place. Ang tao ibalik niya sang Diyos kung sa diin ka naghalin. Ano bala? Ang kabuhi nga ginpaulam sang Dios sa imo kung kwaon niya na. Ano ka? Mapatay ka. Kung mapatay ka, din ka makakadto. Mabalik ka sa duta kung sa din ka kwa sang Dios. Pero ang imo espiritu, ano? Amo ang magatubang sa hukmanan sa uling adlaw. Whether mapalangit ka or mapaduta ka.
O kung mapalangit ka or mapaimperno ka. Amo na yang mag-atubang. Tay karon, kung gusto sang Dios nga iya ikaw ya luwason, ang Dios nagatingwa nga luwason kita. Nagpalansang ang Dios sa pagluwas sa aton, karon ikaw ya mapabanjing-banjing lang. Wala ikaw ya sang may mahimo sa imo kaugalingon. So amo na rin, samtang may tinion kita, let's check sang aton nga priority sa kabuhi ta. Lord, imo pa ni bala ang ginadalagan ko? Or either akon na lang ni. Lord, ikaw na ni bala akwat sa tiil ko? O kung akon pa ni. Let's check sang priority sa kabuhi ta. Tingwaan tagid, kagtadlungon ang dalanon nga ginhatag sang Dios sa aton. Kaya nga, ang aton kabuhi was only borrowed in the Lord. Kaganda naging sipirit pa kita sa Dios, but still, ang kaayo kag ang gugma sang Dios nga naghatag sa sang iya nga kaugalingon nga lawas, nga ginpalansang niya sa Calvary, agud makaangkong kita sa ginatawag nga resurrection sa aton kabuhi. Pasalamatan ta. Yatag tang the best na honor sa Diyos. Yatag tagit ang the best na honor sa Diyos. So, brethren, let us all stand and let us worship the Lord. Praise the Lord. Yes, hallelujah.